Humahangos ka bang malaman yung mga nangyari sa Senado this week? Ito, i-recap namin para sa'yo. Top 5 news this week, May 10 to 16. 5 questions and answers about Bato de la Rosa and the chaos at the Senate. Number 5, who fired the first shot? Ito ang isa sa mga tanong na may malinaw-linaw na sagot. Si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang unang nagpaputok ng armas sa second floor ng Senado noong gabi ng Miyerkules, May 13. Yan ay ayon mismo sa kanya at sa National Bureau of Investigation na pinamumunuan ni Director Melvin Matibag. Kung bakit nagpaputok si Aplasca, dyan magkaiba ang storya ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA at ng NBI. Important bit of context, nangyari to dun sa area ng tulay na kumokonekta sa Senate at sa GSIS na nasa iisang compound sa Pasay City. Ang objective ng OSAA, to protect the Senate from would-be intruders. Kasama nila ang units ng PNP at ng Marines na naka-assign sa Senate. Na-trigger daw yung pagpwesto nila doon sa tulay dahil nakita nila sa CCTV yung presensya ng mga taga-NBI. We'll get into that more later pero for now dun muna tayo sa may putukan. Sabi ni Aplasca, nag-fire daw siya ng warning shot kasi ayaw umatras ng mga taga-NBI at bagkus tinutukan pa ng armas yung mga taga-OSAA. Sabi naman ng NBI, nagpakilala naman daw sila pero nagpaputok pa rin si Aplasca. Kaya nagpaputok na rin yung mga taga-NBI. 6 na warning shots, sabi ni Matibag. 5, sabi ni Cayetano. More gunfire ensued. Senate President Alan Peter Cayetano says the OSAA fired a total of 31 rounds hanggang sa umatras yung NBI agents. Next question, number 4. Bakit nandun yung NBI? Given the recent publication of the ICC arrest warrant against Senator Bato de la Rosa, ang una mong iisipin naroon yung NBI para arestuhin siya. Nakita na rin natin kasi yan nung Lunes, May 11. NBI agents accompanied Sonny Trillanes to the Senate in an attempt to serve the ICC warrant to de la Rosa. Pero nung Miyerkules, sabi ng NBI, naroon lang daw sila dahil nag-request ng proteksyon yung GSIS at nandun lang sila sa GSIS side nung compound. Nababahala raw kasi yung mga taga-GSIS sa sitwasyon dun sa Senate side. So bakit sila nag-drill ng butas dun sa pinto nung tulay? Sabi ng NBI, may lock daw kasi dun na yung OSAA lang ang may susi. So for some reason, they had to dismantle that tapos tatakpan daw nila dapat ng steel cabinets yung lagusan. Honestly, hindi ko rin magets yung reasoning na yan. Pero sinabi na rin naman later on ni Matibag na ginamit na rin ng NBI yung sitwasyon para i-monitor si De La Rosa. Sabi rin ng NBI, 6 PM na raw sila dumating dun sa GSIS. Pero sabi naman ni Aplasca ng OSAA, umaga pa lang daw nire-report na sa kanya na may mga taga-NBI dun sa compound at verify pa raw niya mismo yan dun sa gate ng GSIS. Inayunan ng Malacanang yung salaysay ng NBI. Sabi ni President Marcos, wala raw utos mula sa kanya o kahit sino sa ehekutibo na arestuhin si De La Rosa. Yan din ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla. In fact, sabi niya, ang pakay daw ng PNP that night was to protect De La Rosa. The Senate is under attack. Was under attack. Pero para sa OSAA at sa majority senators led by Cayetano, isang paglusob sa Senado yung nangyari. At somehow, ang ending nakaalpas si De La Rosa. Which, sabi ni Matibag, leads NBI agents to believe na staged o sinadya ng OSAA yung putukan. Isang false flag operation para bigyan si De La Rosa ng pagkakataong makatakas. Which leads us to number 3. Who let Bato out? The short answer is Senator Robin Padilla. He and De La Rosa rode out of the building and into the night at around 2:30 AM Thursday. Yan ang sabi ni Cayetano, pati na rin ng ibang sources na bumulong sa media, including sa Rappler. On public record naman yung bromance ni Padilla and De La Rosa, di ba? Willing pa nga raw si Padilla na sumama sa ICC kung sakasakali, di ba? Well, it appears itinaya na talaga ni Padilla ang sarili niya kasi ngayon, person of interest na siya sa pagtakas ni De La Rosa. Pero kung si Cayetano ang tatanungin, hindi naman daw escape o pagtakas yung ginawa ni De La Rosa kasi free to go naman daw siya anytime. Sa pananaw ni Cayetano, hindi naman daw pugante si De La Rosa kasi hindi niya nire-recognize yung arrest warrant galing sa ICC. Isang warrant mula sa isang local court lang daw ang tatanggapin ni Cayetano. Nitong Biyernes, kinumpirma ng Department of Justice na opisyal nang natanggap ng pamahalaan ng Pilipinas yung ICC warrant via the Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Ganyan din yung naging legal pathway para arestuhin si Rodrigo Duterte in March 2025. Pero too late the hero. Nawawala na si Bato.
Sabi ni Matibag, dapat magpaliwanag si Cayetano sa nangyari dahil inilagay sa protective custody ng Senate si De La Rosa. Sa bibig na rin mismo ni Cayetano lumabas, reading a supposed text from De La Rosa's wife. Ronald made his, in quotation mark, escape. She used the word escape and said that her husband, quote, took the opportunity noong nagkaguluhan at nagkaputukan na. This means na whether it was staged or not, malinaw na pumabor kay De La Rosa ang putukan sa Senado. So, number 2, how did it all start? Flashback tayo to Monday, May 11. Nagulat ang lahat nang magpakita sa Senado si De La Rosa na nagtatago na since November mula nung magkaalingas-ngas na maglalabas na ng warrant ang ICC. Tatangkain kasi ng nooy minority led by Cayetano na maging majority and they needed De La Rosa's vote to achieve the numbers to clinch it. Now, ang common denominator ng grupo ni Cayetano ay mga kakampi sila ng mga Duterte. And also karamihan sa kanila ay may mga kaso. But anyway, isipin nyo na kung anong gusto nyong isipin. Basta, the fact is, that same day, in-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. That means, papunta na yung kaso sa Senado for trial. The power balance in the Senate will have a huge impact on how the impeachment trial will go. So anyway, back to Monday, nagwagi yung plano ni na Cayetano and they clinched the majority. Cayetano became the new Senate President. As for De La Rosa, problema na agad ang tumambad sa kanyang pagbabalik. Apparently, ay natunugan ni Trillanes na sisipot si De La Rosa that day. Kaya dinala niya sa Senate yung NBI para iserve yung ICC warrant. Hence, the now infamous and viral habulan na umabot sa stairwell kung saan natalisod si De La Rosa. More habu-habulan and tagu-taguan that day, leading up to a lockdown. The Reuters International News Agency summed up the situation this way. Philippine Senate goes on lockdown to protect former drugs war enforcer. Dahil perceived as a security lapse yung pagpasok ng NBI sa Senado nung Monday, nagbitiw there and then yung at that time a Senate Sergeant at Arms na si Rene Samonte at pinalitan ni Aplasca upon De La Rosa's recommendation. Si Aplasca ay mista ni De La Rosa sa Philippine Military Academy. Choose to display academy, oh hail to thee. Alright, number 1. So ano na? What's gonna happen next? Well, dagdag na naman to sa mga iisipin nating mga Pilipino. Humaba yung listahan. Nandyan yung krisis dala ng gera sa Middle East, itong paparating na impeachment ni VP Sara, yung mga investigasyon sa flood control corruption, and the long history of corruption in general sa bansa natin that we can't seem to shake off. Kailangan mahanap ng mga otoridad si De La Rosa dahil kailangan niya rin managot dun sa libo-libong pagpatay sa war on drugs. I mean, di ba unfair din naman kay Rodrigo Duterte kung siya lang yung mapaparusahan? Any time of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandiyan na nakaabang na sila, arestuhin na ito. Bahala kayo, sige. Tsaka diba, sabi rin naman ni De La Rosa, willing siyang samahan si Duterte hanggang sa dulo? Bakit ngayon nagtatago siya? Naglabas na ang Bureau of Immigration ng lookout order para kay De La Rosa. Pero mahina yan kasi alert lang yan Hindi naman yan mapipigilan si De La Rosa na lumabas ng bansa. Kailangan din ma-sort out ang accountability para dun sa mga nangyari. Yung barilan, yung pagtakas ni De La Rosa, yung question na false flag nga ba o moro-moro yung insidente para paboran ng isang pugante. May opinyong umiikot sa social media. Sabi, all this points to Sara Duterte. Her Senate allies rallied to take the leadership for which they needed De La Rosa to be there just for a day and then ensure na makakabalik siya sa pagtatago. Well, pananaw yan. We can't really say for sure. Pero ito ang malinaw na resulta. Wasak ang kredibilidad ng Senado. Through the top stories of this week, nakita natin na willing ang ilang senador na hamakin at itaya ang lahat, pati mga pangalan nila. Hindi para makamit ang hustisya, kundi para takasan ito. By the way, magsisimula na ang impeachment trial ni VP Sara. Download our free app to follow the story. Alright, that's it for this week. See you again next week.